Hi guys! So before I start this video, let me introduce myself. By the way, my name is Rosario Gonzaga, taking Bachelor of Science in Agriculture. Virtual interview with a young farmer, Mr. John Marco M. Cuseo. Fact about the guest for tonight, Mr. John Marco M. Cuseo is Organic Agriculture NC2 passer, a 4-H club member in Barangay Salinas, a young farmer entrepreneur, and currently taking Bachelor of Science in Agriculture degree. Evening po. Magandang gabi din. Ayun nga po, yung sinabi ko po sa inyo na isang araw kung pwede po kayo ma-interview. Oo. So, ilang hektarya po yung tinatanim ninyo? Yung isang hektarya ka lahat eh. Ano po yung ginagawa niyong paghahanda sa lupang taniman? Dati po ba itong Pinapakultivate taniman? ko. Pinapakultivate ko, pinapamakanarya ko. Hindi ano po, modern po pala yung pamamaraan niyo. Yes. Gaano po katagal yung land preparation? Depende sa magagawa. May mga tao, Siguro mga 2 weeks ganun. meron po ba kayong mga tauhan or binabayarang laborer? Meron. Magkano po ang labor? Labor dito sa amin ay 500 isang araw. Ito na yung aking pagkagawa. Saan po kayo nakuha ng binhi? Sa sariling binhi po ba o sa magsasakang galing sa City of Agriculture? Bumibili ako ng aking binhi. Ay, bili. Kayo po ba yung nagsasagawa ng seedling test? Ha? Kayo po ba yung nagsasagawa ng seedling test? Kasi sinusuri niyo po ba yung ano? Nagsosoil seedling test o soil test? Seedling test po. Hindi na. Sa pagtatanim naman po, kayo po ba ay direktang nagtatanim o gumagamit muna ng punla bago itanim at ilipat ang lupa? Pag sa sitaw, direct sa ampalaya, gumagamit kami ng seedling tray. Sa inyo pong opinion at base sa karanasan, alin po ang mas maganda, direkta or hindi direktang pagtatanim? Parehas lang silang maganda. Ano pong oras o araw po kayo nagtatanim? Every early morning or late in the afternoon? Nagpapatanim ako ay umaga hanggang hapon. Depende kung hanggang kailan sila matapos. Sa water management naman po, saan po nanggagaling ang inyong tubig na ginagamit? Sa ulan, ilog, or saan po? Sa ilog, gumagamit ako ng water pump. Di ba po merong tinatawag na imbaka ng tubig o umuulan na? Meron po ba kayong ganun? Ay, wala. Kailangan ko panghalagi ng tubig. Sagana sa tubig sa ilog. Kaya nagpapamaho ngayon. Ano naman po ang ginagamit niyo sa pandidilig? Traditional or modern? Modern. Water pump ang gamit namin. Salamat po. Tuwing anong oras naman po kayo nagdidilig? Nagpapadilig ako ay karning gabi hanggang maga. Malamig-lamig na po yun. Sa pest and weeds management naman po, ano po ang pinakamatindi ninyong kalabang pest po? Stem borer. Ano naman po ang inyong ginagawang action para mapuksa ito?
Gumagamit po ba kayo ng mga chemical or pesticides? Gumagamit ng chemical at pesticide. Tuwing kailan niyo po ito ginagamit? Tuwing may mga ninira, may mga insekto. Pagdating naman po sa mga damo, tinatanggal niyo din po ba ang mga ito, hinahayaan na lang? Tinatanggal namin, pinapabomba ko. Pinabubomba. Kung tinatanggal, ano naman po inyong ginagamit? Bolo. Golok. Pag minsan pesticide na lang po. O kaya ay grass cutter. Yun. Sa ano naman po sa soil nutrients management, naglalagay po ba kayo ng organikong pataba gaya ng compost, ipot ng manok at tayo ng baka? Oo, gumagamit kami nun. Naglalagay kami nun. Eh di, ibig sabihin mix po kayo. Inorganic at organic. Yes. Kung abono, ano Gumagamit. pong ginagamit nyo? Ano pong abono? Ginagamit namin ay calcium. Complete 14-14. Urea yung 4600. Tapos yung 1620. Tuwing Ay, saka isa pala. Meron pa pala. Potash. Oo. Eh di bumibili po pala kayo ng sakasakong abono. Oo. Tuwing kailan po kayo naglalagay ng abono? O pataba? Tuwing... Depende sa pangangailangan ng halaman. Paano niyo naman po ito nilalagay? Ano yung... Tawag dito. Pinapanaw namin sa tubig. Dinidilig namin yung abono. Madilig po, paano po? Palibot po ba yun? Palibot lang doon sa puno. Pero hindi naman sa kalapit ng puno. Kasi po mamamatay. Mga isang tangkal ng pagitan bago doon sa puno. Po. Sa harvesting and compost operation naman po, ano pong pakiramdam niyo sa kapag anihan na? Abay, masarap na sa pakiramdam, natatanggal na yung pagod. Tagal stress. Gaano katagal bago po maka-harvest? Pag sa sitaw, 45 days. Sa ampalaya, 60 days. Tapos sa sili, 60 days din. Nakakailang harvest po kayo sa isang cycle? Ay, minsan ay nakaka 30 harvest. Ano pong ginagamit niyo sa pang-harvest? Manual po ba? Manual. Manual. Mano-mano. Anong oras po kayo nag-harvest? Nag-harvest sila ay mga madaling araw, mga alas 3 ng madaling araw. Ano po ang palatandaan niyo na pwede nang i-harvest ang huli? Yung maganda na siya. Malaki na. Saan po kayo nagdadala ng inyong inaani? Sa sentro ng pamilihan, sa Sariaya. Sa Prosi po. Yes. Nagsasagawa po ba kayo ng sorting, cleaning bago ilagay ang packing material? Ano? Nagsasagawa po ba kayo ng sorting, cleaning bago ilagay ang packaging material? Oo. Saan niyo po nilalagay ang inyong inahe at bago dalhin sa bentahan? Yung packing material niyo po. Doon lang sa may amin muna. Doon ko iniipon. Then, ano po yung pagre-repack ng pamamaraan? Ang pagre-repack, hindi ako magre-repack. Kapag ako, bandel-bandel. Okay po. Okay naman po ba ang kitaan? Okay din naman. Yung sa pagdi-deliver niyo po, ano pong ginagamit yung pang-deliver? Tricycle. Ano nga po ulit yung inyo pong mga yung mga
product? Yung mga inaano niya po. Ang palaya, sitaw, sili. Dami. 1 hectare. 1.5 hectare. Sige po, thank you po. Sige, wala ka naman. Po.